Hello mga Box and mga kakosa. So, ngayon, serious muna. As in, super serious muna tayo, ha? This is a podcast. And, pwedeng vlog na din. And I just want to share my thoughts, my feelings. Gusto kong i-express yung nararamdaman ko, and this thing is for my mental health. Yes, para alam mo yun, gumaan yung pakiramdam ko, mailabas ko yung nararamdaman ko, kasi ang hirap talaga magkimkim, ang hirap mag-control ng thoughts, ng feelings, ng lahat, ang hirap magkimkim. Ang hirap din ikalma ng sarili. And, yeah, I know not everyone has to know. Pero kasi para sa akin, hindi talaga madali na palagi na lang kailangan sinasarili yung mga bagay-bagay o ano. And gusto ko ding i-share sa mga tao yung mga gusto kong sabihin, and baka sakali ding makarelate kayo or makatulong sa inyo yung mga sinasabi ko, mabigyan kayo ng idea kung paano tulungan yung sarili natin kapag nagkakaroon tayo ng doubt sa buhay natin, sa sarili natin, sa mga nangyayari sa buhay natin, ganyan, kapag kayong nagkakaroon tayo ng mga struggles, pain sa buhay, ganyan. So, I realized kasi na, alam niyo yung, hindi sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kailangan nating maniwala o mag-rely sa sinasabi ng mga tao around us, sa buhay natin, and especially sa social media, sa technology, sa internet. Ayun. So, hindi lahat kailangang paniwalaan kung ano yung naririnig natin o napapanood natin sa social media. Kasi, ang mga bagay na yon, or especially sa mga reels, yung mga mahugot-hugot na yan, yung mga quotes, memes, mga lumalabas sa social media, ganyan, sa internet. Hindi natin kailangan lahat paniwalaan at sundin yun, kasi kadalasan hindi siya accurate sa nangyayari sa buhay ng isang tao o ng isang individual, and maging sa akin din o kanino man. Not all kailangan mo laging paniwalaan o sundin yung mga ganung bagay. Especially kung wala naman sa Bible yung mga ganon. So ako kasi, hindi ako naniniwala sa mga bagay na wala sa Bible, hindi na isusulat sa Bible. Lagi ako nakadepende palagi sa Bible, kay Lord. Yun, of course. Diba? Kasi God yun eh. He is powerful. Yung mga, isipin nyo to guys, diba? Yung mga quotes na yan, memes, reels, o kung ano may mga lumalabas sa social media, sa internet, tao lang din ang may gawa niyan. Ha? Huwag tayong sumunod sa mga sinasabi ng mundong ito, especially in this era ng teknolohiya, ng social media, sa modern world na to, generation na to. No, hindi kailangan dapat sinusunod. Okay? Kasi maaring, alam mo yung nalilin lang tayo ng kalaban, ng demonyo, para mas paniwalaan natin ng internet, ang mundo, kesa sa sinasabi ng demonyo. I mean, kesa sa
alam mo yung mas parang naniniwala tayo sa ano, sa mundo, which is kasi ang mundong ito ay pinamumunuan ng demonyo. That's what I'm trying to say. Okay. Kaya kinurek ko na yung sarili ko. This world is full of lies. Deceitful ang mundong ito. Mapanlin lang. Lahat ginagawa ng demonyo para malayo tayo sa kanya. Mabawasan yung paniniwala natin sa kanya, yung faith natin sa kanya. Ganyan tayo i-manipulate ng kalaban ng demonyo. Ginagamit niya lahat para malayo tayo sa kay Lord. Using the music industry, the entertainment, and social media, internet. Yan. Kasi nga, ito ay pinamumunuan ni kalaban ni Lord. Kaya hindi tayo dapat palaging naniniwala, hindi natin dapat sinusunod lahat ng mga nandito sa mundong ito. Okay? Ang dapat nating sinusunod at pinaniniwalaan ay yung mga Bible quotes, Bible verses, yung mga sinasabi ni Lord, mga nasa Bible, and syempre si Lord, syempre, si God, the Father, si Jesus, diba? Kasi, kung susundin natin yung kalaban, nadidisit tayo. Nababawasan yung natin sa kanya. Nababawasan natin yung paniniwala natin kay Lord kapag sinusunod natin mga tao yung nasa sinasabi ng mundong ito, ng society. Yun. Nagigets nyo ako. Sana naintindihan nyo ako. Ganun eh. Ganun yung nangyayari kasi eh. Para bang tapos kinukutya ng mga tao yung konting bagay lang na kapag nagsishare ng salita ng Diyos, tapos tapos tawag dito, yung sinasabi parang sira, ganyan, yung sinisiraan nila yung tao, katulad na lang dun sa video na panood ko, na yung isang matandang lalaki na nangangaral ng Word of God sa isang train sa ibang bansa, tapos yung lalaki may kausap sa phone. Tapos, sinampal niya yung matandang lalaki na nag-share ng gospel ni Lord. Ayun, parang grabe, no? Sobra yun. Hindi na makatao. So, nangyayari na nga talaga sa unti-unti sa panahon natin na naglalabasan na ang mga gawa, ang mga pag-uugali, espiritu ng demonyo, sumasanib na sa mga tao. Una-una dyan, ayan, yung pagiging hindi makatao, pagiging narcissist, yung pinaniniwalaan ng teknolohiya, ang internet kaysa sa Bible o kay Lord, 'di ba? Yung para bang nakalimutan na si Lord. 'Di ba? Kanino daw lalapit? Kanino tatakbo kapag may problema? Kasi ang mga tao ngayon nakadepende na lang lagi sa social media. Yan. Diba? Dinidepende yung paniniwala ng mga tao sa social media, sa internet. O hindi mo sa internet, sa sarili. Puro na lang sarili. Diba? So, asa si God? Diba?
Asan si God sa buhay mo? Ano yun? Parang useless siya sa'yo, di ba? Gilang Diyos. You know what? God is sobrang makapangyarihan, more than anything in this world, more than you ever know. Yun. Alam nyo guys, hindi naman sa pagmamalinis. Ako inaamin ko sa sarili ko na hindi ako perfectong tao, hindi ako malinis sa tao, but then, I reflect, I know my flaws, my imperfections, but still, I have my relationship with God. Yes, malalim yung pagmamahal at faith ko sa Kanya. Though ilang beses lang nasa-shake yung faith ko sa Kanya sa mga ilang nangyayari sa buhay ko, pero hindi ako bumibitaw. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kaya na wala akong God sa buhay ko. Kasi wala akong ibang kakampi. Wala akong ibang makakapitan. Wala akong ibang maiiyakan. Wala akong ibang makakausap. Wala akong ibang masusumbungan. Walang ibang makakatulong sa akin. Hindi sarili ko. Kasi ako, ikaw, lahat tayo, tao lang din tayo. Huwag tayong dumepende sa sarili lang natin dahil lahat tayo ay tao lang, may kahinaan din. Naintindihan niyo yun? Sinasabi nila lagi na ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo. Wow. Bakit? Superhero ka? May superpowers ka? Diba? Don't underestimate God and the power of prayer. Kasi even just a simple prayer or magdasal ka kahit saang sitwasyon o kahit saan, kung ano ginagawa mo, umiihi ka, umi-ebs ka, nasa jeep ka, nasa tricycle ka, bago matulog o kumakain o nakaupo ka lang, nagbabasa ng libro, you can pray. Hindi mo kailangang pumunta sa mismong simbahan na, kasi structure lang yun. Bakit ka palalayo? Kung anywhere, pwede mo namang kausapin si Lord, diba? Especially kung talagang hindi mo na kaya. Yung gulong-gulo na yung utak mo. Diba? Yung sasabog na yung damdamin mo. Yung mga quote na yan na keep calm in every situation, control your emotion, not all the time hindi mo kailangan sundin yun. Not all the time hindi mo kailangan paniwalaan yung mga detective, mga bagay-bagay na yan sa mga social media na yan. Si mga quotes, mga memes, mga reels na yan. Hindi yan totoo. Gawa lang din ng tao yan. Ha? Ang dapat natin paniwalaan siya. Kasi, wala talaga ibang makakatulong sa atin, kundi si Lord lang. Naman talaga. Kasi, ano ka ba to? Keep calm, wala kang pakiramdam, control your emotions, master your emotions, ganyan-ganyan, whatsoever. Wala kang nararamdaman, bato ka, tao ka din. Kung hindi mo na kaya, kung nahirapan ka, kung hindi mo na kayang kimkime, kung gusto mo nang sumabog, di ipasabog mo. Don't control your feelings kung hirap ka na sa sitwasyon mo, sa nararamdaman mo. Don't forget that we have God. Magdasal ka lang, iiyak mo sa Kanya. Burst out all your burdens, your feelings kay God. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi si Lord lang. Ha?
hindi natin kaya ang sarili natin. Huwag tayong dumepende sa sarili lang natin. Dahil tao lang tayo, may kahinaan tayo, may pakiramdam pa rin tayo. Huwag natin gawing bato ang sarili natin. Huwag tayong maging ipokrito, huwag tayong maging ipokrita na hindi natin kailangan ang kahit sino man sa buhay natin. We have God. He is always there for us, to save us, to help us, to guide us. Huwag nating sinusunod yung kung anong sinasabi ng mundong ito. Huwag tayong kumumporme sa mundong ito, sa society, sa world, sa internet. Huwag. Okay? Yun lang. Sana malinaw sa inyo, okay? At yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat tawag dito pinapaniwalaan, miski yung mga sa simpleng quote lang sa internet. Alam nyo, hindi talaga lahat maganda ang sinasabi ng internet, ng social media. Kasi, yes, maybe may mga motivational na quotes or memes or mga reels, mga ganyan-ganyan. But not all the time tama yon. Yung iba, nangungutya, nambubuli, nonsense. Parang, and mostly nakikita ko, napapansin ko sa social media, yung mga quotes, reels, mga ganyan-ganyan. May mga hindi magandang, content na, not good for everyone, especially sa mga kabataan. May mga kabastusan. Yan. Kinakalat, sinishare pa ng mga tao. Diba? Yung mga babastos na content. Ayan. Oh. Mga pambubuli, pangungutya. Yung halimbawa, for example, kung ang mga, hindi ka tao kung wala kang 20,000 sa wallet mo. Grabe yun, di ba? Yes, even just joke lang yung ganon, hindi pa rin maganda. Alam mo yun? Hindi magandang pakinggan kasi nangungutya ka ng kapwa mo eh. Di ba? Ang hindi matangos ang ilong, hindi tao. Ganon. Ano yun? Diba? Parang grabe naman. Ang pangit. Don't take it seriously, sasabihin ng iba. Pero ang pangit pa din, pangungutya pa din. Let's say, mababaw lang yun, pero hindi pa rin tama, hindi pa rin dapat. Even sa mga videos, yun nga, sa mga reels, mga quotes, may mga bastos, may mga pambubuli o pangungutya, merong hindi accurate sa mga sinasabi ng tao sa social media, from social media or internet, diba? So, wala, hindi natin kailangan talagang tinatangkilik ang internet, ang social media. Kasi, hindi yan para sa lahat. Nakakabobo yan, nakakadumi ng utak ng karakter ng isang tao. Diba? Isipin niyo yun, guys. Isipin niyo yun. So, wag tayong laging ng social media. Hindi nakakatulong ang social media sa buhay ng tao. Ang internet sa buhay ng tao. Piliin natin yung tama. Okay. And piliin natin yung dapat nating i-share, especially kung that's from God. Bible quotes, mga ganun. Hindi ako malinis na tao, pero mas pinipili ko ang maniwala sa sinasabi ni Lord. Yung mga motivational quotes para
okay lang din yon. Pero hindi naman lahat sinishare ko. Kung alin lang dun yung maganda, yun. Pero kung hindi naman accurate sa buhay natin, hindi natin kailangan sundin o paniwalaan yung mga bagay na yun. Okay? So, ayun lang. Yung mga yan, minsan kino-confuse talaga yung utak natin eh. Yung mindset natin, yung karakter natin, dinudumihan ng social media na internet. So, hindi talaga natin dapat sinusunod ang society, ang social media, ang internet, this era, this generation. So, ang kailangan lang natin painggan, sundin, ay si Lord. Kung nahirapan ka sa buhay mo, hindi mo na kaya, umiyak ka kay Lord. Diba? Lahat sabihin mo sa Kanya. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Kasi kung talagang naniniwala ka sa Kanya, kung may faith ka sa Kanya, sinusunod mo, kung may takot ka sa Kanya, sinusunod mo yung mga sinasabi niya sa'yo. Dapat marunong tayong sumunod sa Kanya. Ayun. Huwag natin pinapakinggan, sinusunod ang tao, ang mundong ito. Yun. Huwag tayo nagpapa-manipulate sa demonyo, sa internet, sa social media, sa society. Yes. God is all we need. Yun lang.